gabi, bata, nabundol ng ambulansya, patay. Ang driver, walang sakay na pasyente at lango sa alak. Kambal sa Camarines Sur, magkaiba ang kapalaran. Ang isa, swerte. Ang isa naman, may kapansanan na nga, malas pa raw. Bakit kaya? Ayaw mo sinasama ko ni Papa ko. Ayaw mga kapalit ko meron na. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Magpapaskong walang anak. Yan ang hinagpis ng isang ina sa Taytay Rizal. Ang 5 taong gulang na anak kasi patay matapos mabundol ng isang ambulansya. Ang driver, lasing pa raw habang nagmamaneho. Sa tuwing maririnig ang mabibilis na pagsibat ng mga ambulansya, tayo'y umaasang masalba nawa ang kung sino man ang lula nito. Pero ang isang ambulansyang ito sa Taytay Rizal, sa halip na makasagip, ito pero mismo ang naging dahilan ng pagkasawi ng isang bata. Sariwa pa sa alala ni Almira Umapoy ang kakaibang karanasan sa anak nitong si Lucas. Hindi niya tunay na pangalan. Pagbahagi pa ni Almira, isa raw itong miracle baby. Tapos nung parang hindi ko na kaya, nararamdaman ko sa masakit yung uno ko, katawan ko, lagi ako nahihilo, gano'n, nagpa-check up ako. Ang sabi is buntis daw ako 2 months, pero wala siyang heartbeat. Sabi nung doktor, kumbaga sa itlog is bugok. Once in a blue moon lang daw yung gano'n. Sabi ko, Dok, ano pong gagawin? Sabi niya. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, i-schedule kita ng raspa kasi delikado yan. Sabi kasi wala nga daw pong heartbeat. Sabi ko, Dok, baka pwedeng mag-extend kasi nga po baka magka-heartbeat, ganyan-ganyan. Sabi niyo nga, may mga chance pero mababa. Pero baka pwede kong hawakan yung mababang chance na yon. Ang maliit na tsansang ito, pinanghawakan ni Almira. Hanggang ang sanggol sa kanyang sinapupunan, tuluyan ng naghimala. Nung nakuha ko yung result, nagka-heartbeat naman siya. Mahina, pero nagka-heartbeat. So, ang sabi nung doc, himala, sabi niya ganon, miracle baby mo to. Hindi rin maalis ang ngiti sa mga labi ni Almira habang kinikwento ang anak na si Lucas. Mga bagay na madalas namin gawin, yun lang, pag yung lagi tuturuan ko siya sa mga assignments niya, yun. Tapos sa kwarto, pagka bibidyohan ko siya pagka sumasayaw. Magdo-drawing, kakanta, yun, susulat ng pangalan, yun. Madalas niyang gawin. Dagdag pa ni Almira, bibong-bibo raw talaga si Lucas sa pagsayaw at pagkanta. Mga bagong TikTok na mga tugtog, alam niya yung mga sayaw. Kabisado niya yung sayaw. Pinapanood niya lagi, tinitiktok niya. TikTok siya, kasama niya ate niya. Sobrang bilis niya mag-catch up ng kanta na Basta pag narinig niya na gustuhan niya, kakabisaduhin niya agad. Yun, kinakanta-kanta niya. Ganun siya, katalino, tas bibo. Bilis niya makaalala. Tapos wag mo siyang papangakuan kasi hindi ka niya titigilan. Pag sinabi mong aalis kayo, dapat itutuloy mo. Yun. Kasi hindi ka niya titigilan talaga. Sabi mo tayo, ganun. Hindi naman pala. Kailan ba tayo pupunta? Ganun yun. Pagbibida pa ng ina, hindi rin daw magpapahuli si Lucas pagdating sa pag-aaral. Dahil ang mga activity niya sa school, tila issue lang sa kanya. Tinanong ko naman siya sa teacher niya, okay naman daw, nakikipag-cooperate naman daw sa mga activity. Kasi sa kindergarten, ang more on color sila eh.
More on color, tapos gupit ng counts na dapat 13 lang ididikit mo. Ganon. Parang 1 week ata yun, November 20, na walang pasok 29. Tapos hanggang December 2 na ang balik. Yun, nagbigay si ma'am ng activity na gagawin. Tinapos niya yun ng 1 day lang. Madalas daw na nasa loob lang ng bahay ang kanyang mga anak. Kaya iba raw ang excitement ng mga ito kapag dumarating ang kanilang ama. So malayo pa lang, dinig mo na yung tunog doon sa kanto pa lang. Andiyan na si daddy, gaganon na yun. Mama, yung susi. Bubuksan ko na yung gate. Pagbukas niya ng gate, siya namang pasok ng daddy niya, nakamotor. Tapos sasabihin niya sa daddy niya, di pa nakakalabag ng bag. Sabihin nilang dalawa ni Amir, Daddy, bili na tayo ng ulam. Gaganon sila. Sige, bibili na tayo ng ulam. Anong ulam? Siya tatanungin namin. Si Sak lagi tinatanong, anong ulam? Pagka dumadating ako, nandun pa lang ako sa kalye, nakikita ko na siya na binubuksan yung gate, din sinasalubong ako. Tapos may sigaw, Daddy, bili na tayong ulam. Nakakalabas lang po pagdating ko sa gabi, bago ako matulog, ginihilot niya ako, tinatanong sa akin, Daddy, yung binti mo, okay na ba? Hilutin ko yan. Pinapahida niya po lagi ng langis. Nahalik-halikan niya ako sa gabi. Sasabi niya sa akin, Daddy, mahal kita. Sabi ko naman sa kanya, ikaw din, mahal din kita. Pero ang masasayang tagpong ito kasamang musmos, hindi na pala masusundan pa. Dahil nito lamang December 1, ang tila isang normal na araw para sa pamilya, trahedya na pala ang dala-dala. Sabi ko, matulog ka na kasi mamaya pupunta tayo dun sa Block 2, birthday ni Nonon, sabi ko. Sabi niya, totoo, pupunta tayo doon. Dumating tong ate niya, may dalang color na pencil color na binili nila doon ng ate niya. Nakita niya, di nag-drawing siya. Sabi niya, Ma, may binigay sa akin si Saak. Sabi nung ate, ano yun? Sabi, nakita ko yun yung binigay niya. Sabi niya, ba't di mo itago? Sabi kong gano'n. Sabi ni Saak, sabi ni Seya, ayoko yan, ang pangit-pangit niyan. Sabi niya. Sabi naman ni Saak, hindi, maganda ka. Maganda ka. Ang biruang ito na mag-iina, nagpatuloy pa hanggang makarating sa birthday party ng pinsan ni Almira. Pero bago mag-umpisa ang kainan, inutusan daw muna ni Almira ang nakakatandang anak na babae na bumili sa tindahan. Bumili ka muna pala doon ng plastic. Sabi ni Saak, sama ako, Ma. Sabi nitong ate, dahetid mo muna to doon kasi bibili pa silang ice cube. Sabi niya, antayin kita dito. Dito lang ako sa labas, sabi niya. Etong Saak dumating, dala-dala yung plastic. Tumakbo palabas. Lingid sa kaalaman ng mag-asawang Almira at Norberto, ito na pala ang huling pagtakbo ni Lucas na kanila masasaksihan. Pagtayo ng daddy niya, tatayo na siya palabas na ng gate, habulin sana siya. Tatawagin kasi nga para kumain na. Pag pag palabas pa lang yung daddy niya, kasi ang takbo naman ng ate niya na nanginginig, takot na takot. Takbo kami agad, dalawa kami ng kapatid ko. Lapit lang takbo kami agad. Pagtingin namin sa kanto, may ilaw ng ambulance. Inikot namin yung ambulance, wala si Saak. Asan si Saak? Asan si Saak? Maya-maya, may lumapit na lalaki. Sabi niya, iatras mo. Sabi ganun. Pagsilip namin, andun si Saak sa ilalim. Nakaganon siya. Tapos, yung niya, ulo niya ipit. Ang karumal-dumal na aksidenteng ito, agad na kumitil sa buhay ni Lucas. Pero alam ko po talaga namin ng mag-asawa na doon pa lang po sa kalsada, wala na talaga si Saak. Hindi lang namin na parang pa kami na baka buhay pa, ganun. Pero alam po talaga namin, wala na talaga. Siyempre sa magulang na hindi pa masyadong Kasi inubos yun po yung dito niya Wala po talaga natira dito. Yung buhok niya nga po, makikita niyo pa doon sa kalsada Nandun po. Tapos pagka-atras po nung ambulance, may nakita kami mga parts ng utak niya. Nandun na sa kalsada, sa ospital. Akala namin basag lang, ganon. Pero nung nakita namin siya sa ospital, grabe po talaga.
Hindi lang namin siya nakuhanan ng picture kasi wala nga po kaming lakas ng loob magkuha din ng picture. Yung dito niya, yung eyeballs niya na white, parang medyo kita na. Yung eyeballs niya na white, tapos yung dito niya, wala na to. Dito, kaya yung dito niya medyo may buhok, pero dito wala na. Ayon sa death certificate ng bata, matinding brain injury ang naging sanhi ng agarang pagpanaw nito. Reklamo ng pamilya, hindi naman daw emergency ang biyahe ng nasabing ambulansya na pagmamayari ng Barangay Santa Ana sa Taytay Rizal. Dahil imbes na pasyente, tent daw ang sakay nito. Ang laman ng likod is tent. Tent na pinick up nila sa may court ng Arienda. Sa may, yung pinag-stayhan po ng mga nasunugan. Umalis na po kasi sila doon kaya pinick up yung tent nung gabi na yon. Kasi yung court po is block 3 lang eh. Nasa block 2 lang po kami. Maiksi lang po talaga yung kalsada. Sa balik kakaalis niya, harurot agad po yung ginawa niya. And then, dapat hindi po kasi under construction po yung kalsada doon eh. Inaayos po yung kalsada doon. Tapos maaga pa po yun, matao pa, medyo matao pa kasi ano yun eh, parang palengke. Talipapa. Tsaka wala naman po kasi siya sakay na emergency para magmadali siya. Kaya nagtataka kami bakit paano naging ganun yung inabot ni Sak. Ibig sabihin, mabilis yung takbo niya. Kuhang-kuha sa cellphone video na ito ang matinding emosyon ng pamilya ni Almira at Norberto. Umalingaw-ngaw ang mga iyakan at halos umabot na sa pisikalan ng trahedya. Ang ambulansya kailangang mabilis para sumagip ng buhay. Pero kapag responsable ang may hawak na manibela, imbis na kaligtasan, disgrasyang resulta. Ang buong kwento, alamin, magbabalik pa ang kapatid mo. Nakapanlulumo ang pasok ng Disyembre sa pamilya ni Almira at Norberto. Dahil ang pangatlo sa 4 nilang mga anak, dinawian ng buhay matapos mabangga at makaladkad pa ng ambulansya. Linggo na bago kami umalis nung hapon, sabi ko na, Sak, tama na yan drawing mo, sabi ko. Alis na tayo. So ito po yung din-drawing niya nun. Binigay niya sa ate niya. Sabi niya, ito po. Sabi niya, ate, for you. Sabi niya, ano yan? Flower. Ito sun. Ito heart. Tapos ito, I love you too. Yung drawing niya sa notebook na sunod-sunod. Bago kasi yung coloring ito. Tapos ito, pawala. Ito, complete. Tapos shade na lang. So, yung aksidente niya talaga nun is head talaga. So parang yung nakita namin to yung drawing niya nung gabi na yun. Parang premonition na sa amin. Yung, lalo na yung flower. Nung kinakabit yung flower niya, naalala ko to. Kaya pala flower. Tapos suns, hindi na siya sisikatan ng araw. Sa heart. As I love you to na message. Habang ang driver ng ambulansya na si Eugene Marasigan, tila lasing daw na mangyaring insidente. Ang sabi nun is parang lasing pa siya nung gabi na yun eh. Tuod na rin ang pamilya sa pahayag nitong may susunduin siyang pasyente, kaya ito nagmamadali. May SOP daw kasi may kailangan daw po siyang pick upin na pasyente. Nahihirapan daw pong huminga. Kung totoong may pipick upin siya na pasyente, sana yung tent is hindi niya na tinuloy na ikarga. Pipick up ka ng pasyente, bakit ka may sakay na tent? Gate pa ng pamilya, sa murang edad, marunong nang tumawid sa kalsada si Lucas. Sabi nila na tumawid yung bata, di sana patilapon. Patilapon ang tatalsik.
Hindi gilid lang po talaga siya. Ibig sabihin po, nahagip talaga. Ang sabi naman po doon ng mga tao, may iniwasan daw po kasi na motor. Kaya daw po nahagip yung bata. Nakatayo lang daw po, sabi, parang nakatayo daw yung bata, gusto pa lang tumawid. Pero hindi pa daw tumatawid. Lakot po kasi yun sa ilaw. Naka-blinker din po kasi yun time na yun yung ambulance. Akala mo talaga emergency, yung sakay nila. Naka-blinker kasi sila nun. Takot yun sa ganon, ang akala niya kasi pulis. Tsaka marunong ho tumawid yun, yung anak ko na yun. Habang sa isa pang CCTV footage na nakalap ng aming team, makikitang patakbong tumawid ang bata. Tumakbo yung bata. Nabangga siya nung umailalim hanggang sa nadala na siya. Pinuntahan namin ang mismong pinangyarihan ng insidente. Nagtanong-tanong din kami sa mga residente at hinala nila maaring lasing daw talaga ang driver. Yung ambulansya lang po ang nakita ko, tapos galing po rin sa court papunta po rito, mga siguro takbo niya mga 40. Medyo nakainom kasi doon pa lang po pag atras niya nabangganan niya yung mixer Agad din namin pinuntahan ng Barangay Santa Ana upang kunin ang kanilang panig. Pero si Kapitana, missing in action. Wala ring gustong humarap sa aming team. Sa halip, isang official statement sa Facebook. Ipinahayag nilang gagampanan nila ang kanilang responsibilidad sa masusing investigasyon. Mabilis naman ang naging aksyon ng kapulisan ng Taytay Rizal at agarang na-inquest ang sospek. Na-inquest na po natin yung suspect at sa ngayon po nasa custodial facility po siya ng Taytay Municipal Police Station at may kaso pong kinakaharap na reckless imprudence resulting to homicide. Ang penalty po noon ay hindi lalampas ng 6 na taon na pagkakakulong kung ito po ay mapatutunayan. Sa pahintulot ng Taytay Rizal PNP, sinubukan din namin kausapin ang sospek na si Eugene Marasigan. Pero hindi ito umarap sa amin. Hindi na daw po siya magpa-interview. Pero sinabi ba niya kung bakit ayaw niya magpa-interview? So yung criminal liability, ang mananagot yung driver. Yun yung reckless imprudence resulting in homicide. So maaari siyang makulong doon. Yung civil liability, ang magbabayad doon ay yung driver at subsidiarily yung kanyang employer. Sa pagkakataong ito, ang employer ay ang barangay. At yung administrative liability naman, pananagutan nung punong barangay, nung kapitan. Dahil hinayaan niyang magamit ang ambulansya para sa paghahakot ng mga tent. Ito hindi iyon ang tamang purpose ng ambulansya. Kaya maaari siya managot doon. Kumonsulta kami sa psychologist upang mas maunawaan ng mga bata pagdating sa kamalayan ng mga ito sa kapaligiran. Una-una, pag sinabi nating awareness, it involves cognition. So, yung cognitive na umaandar yung utak. And definitely, ang start nun, yung tinatawag nating toddler stage, 2 to 3 years old. Meron kang awareness kung ano yung kapaligiran mo. Pag tinuro sa'yo ng magulang mo, ano yung parts of the house. Preschool age, 3 to 6 years old, yan, nagkakaroon ng awareness na ito yung kalye, ito merong jeep dyan. Para ma-enhance yung skills na to, it involves parenting, communication, at saka yung sinasabi na pinupuntahan na sinasama yung mga bata. Actually, yung 3 to 5, napaka-curious niyan. Kaya kung minsan pag naalala nyo, may mga sinasabing ganun, naglaro ng posporo, naglaro ng kandila. Hindi nila naaano yung post ng danger na pwede magkasunog. So yung possibility na yung danger hindi pa ganun ka-solid na maiintindihan nila yun. Kaya, di ba pag sinabi, huwag mong tatapakan yan, pero tatapakan. Kasi ang punto nila, gusto nyo malaman, bakit ba ayaw patapakan yun? Kaya, ang paalala niya sa mga magulang, pag nasa kalsada, kahit nasabihin mo na marunong tumawid yung ibang bata, hindi yan tumatawid ng mabagal. Karaniwan na tumatawid, patakbo. Hindi sila yung tipo na look at the left, tapos and then look at the right. Wala pa yung ganoon. Yung sense of direction. Napaka-limited. inihatid na sa uling hantungan si Lucas habang ang kanyang mga magulang at pamilya
patuloy na lalaban para sa inaasam na hustisya. Maraming salamat po, Senator Rapi, sa binigay niyong tulong. Malaking bagay po ito sa amin. Ang mga ganitong klaseng insidente maging aral sana sa mas nakararami. Pakatandaan sana ng mga magulang na tayo ang unang gabay ng ating mga anak patungo sa kanilang kaligtasan. Susunod, alamin ang kwento ng binatilyong kambal mula sa Camarines Sur. Ang isa, swerte kung ituring na pamilya. Ang isa naman, tila ay pinaglihi sa sama ng loob. May kapansanan na nga, puros pamamayapa ang natatanggap mula sa mga magulang. Magbabalik pa ang kapatid mo. Sabi nila, swerte ang kambal na anak. Doble rin daw kasi ang biyaya ng may kapal. Pero hindi po yan ang sitwasyon ng kambal na nakilala namin sa Camarines Sur. Ang isa, swerte. Ang isa naman, tila isuka na ng kanyang mga magulang sa kahiyaan. Kung bakit, narito po ang kwento. Marami sa atin ang may masasayang alaala ng kabataan, lalo na ang mga panahon na tayo nasa eskwelahan o di naman kaya ay nasa labas ng bahay at nakikipaglaro sa mga kaibigan. Sa Camarines Sur, isang lolang aming nakilala. Bitbit niya ang kwento ng kambal na apo na may pambihirang sitwasyon. Ang isa sa kanila, swerte raw ng pamilya, habang ang isa naman, malas daw. Minsan nga ma'am, naaawa ko pag nadadapa. Kasi hindi siya agad-agad makabangon. Minsan tinutulungan ko na lang. Minsan nag-iigib yan. Sige, kaya mo yan. Parang maano ba yung mga katawan niya, kamay niya. Minsan yan panggatong. Minsan po ng panggatong sa ano. Yan, sabi ko, kawawa naman. Naaawang-awa ako. Kasi ganyan yung kalagayan niya. Dahil sa kwento ni Lola Vilma, agad naming inalam ang buong istorya ng kambal. Ang nanay nilang si Mary Rose, umpisa pa lang ang aming interview, hindi na maitagong emosyon. Doon sa kambal, hindi ako naglihi sa kanila eh. Nalaman ko, buntis na ako. Tapos dalawa pala sila sa loob ng tiyan ko. Kasi hindi ako nagpa-ultrasound. Kasi hindi naman noon uso yung ultrasound. Check up lang. Nagpa-check up ako pero hindi naman nila alam na dalawa pala yung anak ko sa loob. Ganun. Tapos dito lang ako nanganak, doon sa una namin bahay, dalawa pala sila. Kasi si Uya ang unang lumabas, maitim siya. Maitim yung ganito dito. Siguro nasubsob doon sa, doon sa higaan. Kasi gabi yun eh. Siguro sa higaan siya nasubsob. Pag ganyan siya eh. Yung isa, una yung paa. Doon ako nahirapan. Kahit may kapansanan si Uya, tumutulong pa rin siya sa mga gawaing bahay. Paggising namin, ako na una. Sunod yan si Uya, makarinig lang yan ng mga yung ingay-ingay dyan sa loob. Gising na yan. Magkakape ka. Magpapatimple ng kape. Pag minsan mawawala yan na doon sa likod, ng panggatong, nagkukusa siya, kuha siya ng sundag. Sige niyan, ganyan. Sabi ko, pag naano ka dyan, kita mo, madugo ka dyan. Kaya man daw niya, sabi niya. Tapos minsan nag-iigib siya, minsan nagkukusya siya, hindi namin siya inuutusan. Ang nakapagtataka, marami na palang kayang gawin si Uya. Pero, bakit kaya hindi siya pinag-aaral? Sabi ko, sige mag-aral ka. Dito ka mag-aaral sa may Tapag nandun niya para baka bulihin siya. Mamaya siya eh. Umiyak ng umiyak, ganyan. Mapapahiya lang siya. Ayon sa mga kwento sa barangay Ayugan, tila hindi raw patas ang trato kay Uya kumpara sa kambal nito at iba pang kapatid.
ni hindi nga raw siya isinasama kapag aalis ang mag-anak. Minsan, sama-sama kami, napupunta kami dun sa bahay ng asawa ko, kami lahat. Tapos uwi na naman kami. Kasi ayaw naman niya masumama. Ayaw niya sumama kasi pag pupunta kami dun sa kabila, ayaw niya. Sa kabila ng kapansanan, kahit kailan, hindi pa raw napapatingin sa espesyalista si Uya. Sa halip, sa albularyo lang daw ito nailapit. Patirapi ko na siya, ma'am, sa albularyo. Kasi yung asawa ko may may tito na naggagamot din ng ganun. Kaya yun nakalakad. Tapos yung sa kamay niya nahuli. Pero tigtitirapi pa siya, ma'am. Nainto ngayon. Hindi daw nila kaya mapacheck up si Uya dahil sa kakulangan ng pera. Pero nung ang kakambal nitong si John Mark ang nagkasakit. Sinugod namin yan sa sa ospital. Talang 50-50 na yan, mami. Magkaiba kasi sila eh. Si John Mark kasi nag-aagaw buhay na. Kailangan na talagang isugod sa sa ospital. Si Uya kahit pwede siyang pa-check upan kahit anong araw, anong buwan. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Si Uya ay agad na namin kinausap. Sa una, akalain mong masayahin ang bata. Pero ang lumabas sa aming panayam sa kanya, puro sama ng loob. Hindi po ako nag-aaral kasi bubulian ako mga kalase ko. Sabi raw ni Lula ko. At ang kakambal ko po, nag-aaral siya. Ako hindi ako nag-aaral. Hindi ako mag-aaral. Okay lang sa akin kasi mahirap. At nang tanungin namin kung sino ba talaga ang nag-aalaga sa kanya araw-araw, hindi ang mga magulang ang sagot niya. Mga ate ko po. Ang gising ko, nag-iigib ako. Tapos nag-iigatong po ako. Tapos naliligo na ako. Tinanong namin kung paano siya inaalagaan ng kanyang ina. Nakapanlulumo ang kanyang mga sagot. Sabi raw ni Mama, Uya, igib ka na. Minsan ko pinapasyal sila. Hindi ako sumasama. Ba't hindi ka sumasama? Ayaw mo sila. Ayaw mo sinasama ako ni Papa ko. Sabi naman na nagagalitan ako na tanak-tanak. Gusto ko gumaling. Nasama ako ni Mama. Ako po, gagalingan ko po. Kasi yung gita ko sa kakambal ko, nag-iiskola. Kasi bully yun ang mga galasi ko. Para gumaan ang kanyang loob, inalam namin ang mga masasayang alaala niya tuwing nagdiriwang ng karawan. Pero lalong nakakadurog ng puso ang kanyang sinagot. Hindi ko alam. Ay, hindi mo alam kung kailan birthday mo? Bakit hindi mo alam? Meron ng birthday na ako. Alaman anda. Pero kapag yung mga kapatid mo ba nagbe-birthday ka? Opo. Ang sinasabing malas na kambal na si Uya, hindi pa pala nadadala sa espesyalista. Hindi pa rin daw siya nagdiwang ng kanyang kaarawan. Ang iba pang nakakayak na tagpo, susunod na. Magbabalik pa ang kapatid mo. Nakapanayam din namin ang kambal ni Uya na itinuturing na swerte ng pamilya. Bagamat maikli lang ang pakikipag-usap namin sa kanya, ito naman ay malaman. Ako po si John Mark Balbina. 14 years old po. Kakambal ko po si Uya. Okay naman po kapatid ko si Uya pero nag-away po kami. Kanya po, naiya po ako. Gusto po mag-aaral. Ang tiyahin naman ng kambal na si Angeline, bumuhos din ng luha sa pagkwento tungkol sa kambal.
lumabas silang normal. Kaso, may time talaga na pagkambal is meron talagang sakitin. Tsaka, kumbaga, para sa akin kasi may pinapriority sa kambal. Yung isa napapabayaan sa higana, basa. Yung isa, siguro kasi nagiging busy rin yung magulang sa gawain bahay. Kaya hindi niya maasikaso parehas yung anak niya. Ibinahagi niya rin sa amin kung paano naging buhay ni Uya nung mas bata pa ito. Naglalakad siya pero pet yung gamit. Galing dun sa kanila papunta kila mama. Parang yung minsan gumagapang. Tapos habang lumalaki din, may time na tinatry niya talaga na maglakad. Talaga nagpupursige siya. Na bigla na lang siyang natutumba. Nagkakagasgas. Na susugatan, nagdudugo yung sugat niya. Tinutulungan din ng mga nakakakita. Mahihirap talaga para sa kanya. At nang tanungin namin sa mga pasyal ng pamilya na hindi raw kasama si Uya, ito ang kanyang revelasyon. Lalabas yung pamilya na siya yung naiiwan sa lola niya, lagi naiiwan. Kasi pag sinasabi namin sa nanay niya, bakit hindi mo sinasama? Sinasabi, ayaw ng bata kasi. Sabi namin, walang bata na hindi gustong sumama sa pag-alis, di ba? Kung mamamasyal, maliligo sa dagat, pinaka-reason is, ang inaano kasi parang, siyempre madami din yung kasamang mga bata, isa pa sa aasikasuhin. Una, tsaka yun na, parang may nahihiya na ayun, sa sitwasyon. Nararamdaman ko talaga meron paborito. Kasi kung hindi naman pinapaboritize yung isang bata at yung isa hinahayaan, dapat yun, sinasabi niya nga, inaasikaso. Pero yun lang, sinasabing naasikaso, nakikita naman ng mga tao, nakikita naman ng mga kapitbahay kung paano or kung sino talaga yung laging inaasikaso. Minabuti naming dalhin si Uya sa isang pediatrician sa Naga City para may pa-check up. Ayon sa nakausap naming doktor, kailangan na niyang magpatingin sa isang pediatrician neurologist. Sa kasamaang palad, 2 lang ang pediatric neurologist sa buong lalawigan ng Bicol. Pareho pa silang hindi available sa araw na yun. Inilapit na rin namin sa PDAO o Persons with Disability Office sa Ocampo, Camarines Sur, ang lagay ni Uya. Ang maitutulong po namin bilang dito po sa PDAO Office, pwede po namin siyang tulungan na makapagpa-check up sa PEDYA. Pwede po kami makatulong sa financial assistance or medical assistance niya po. Nangako silang dadalhin si Uya sa espesyalista sa lalong madaling panahon. Siniguro na rin namin na makakuha siya ng PWD ID. Habang nagpapakitang gilas sa amin si Uya sa pagsulat at paglaro ng mobile games gamit ang kanyang paa, dumating na ang aming inihandang munting sorpresa. Kahit tapos na ang kanyang birthday, sinurpresa pa rin namin siya. Go! Nariyan ang simpleng lobo at mga pagkain at cake. Kasama na rin dito mga groceries para sa kanyang araw-araw na pangangailangan. Nag-iwan na rin kami ng dagdag pang tulong para makapag-check up siya sa isang pediatric neurologist. Salamat po. Ngayon ko na narunatan. Itid po ako sa cake ko. May chicken, spaghetti. Bye-bye. Ang bawat bata sa ating mundo ay may karapatan. Kaakibat ng bawat karapatan nito ay ang pagmamahal na dapat ang mga magulang ang unang magbibigay. Ang pag-aarugang may dignidad at malaya sa pangutya kasi dapat sa tahanan nagsisimula. May kapansanan man o wala, ang ating mga anak ay biyahe na may kapal. Kaya responsibilidad natin na alagaan sila. Para naman sa mga magulang, lubos na pagmamahal at ingatan ang ating mga anak. Huwag sana nating maabutan pa ang araw ng pagsisisi kung saan mauna pa tayong maglibing sa supling. Hanggang sa muli, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.